Patuloy kayo nakasubaybay sa ating sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko kasama iyong Agaran Serbisyo Lady dito sa DWBL 1242 kHz, ang radyo ng Serbisyo Publiko. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:10 ng umaga. Hatid sa atin ng Pag-ibig Fan, tapat na serbisyo mula sa puso. Darito ang balitang dapat ninyong malaman. Buong linggo mababasa ang kolumn ni Dr. Ministry in Alternative Medicine, Hilda Ong sa Remate. Ang inyong lingkod nasa internet din, www.remate.ph. Dr. Ministry in Alternative Medicine, Hilda Ong. Hindi lang pang radyo, pang dyaryo. Remate, ang dyaryo ng masa. Remate online, www.remate.ph. Ang number 1 pahayagan ng Global Pinoy. Ito ang balita. Ito ang balita sa pangunguna ni Dr. Hilda C. Ong. Ito ang balita. PBBM hinihikayat ang mas maraming pribadong ospital na tularan ang St. Luke's Global City sa implementasyon ng no co-payment policy ng PhilHealth. Hinihikayat ni President Ferdinand BBM Marcos Jr. ang mas maraming pribado at pampublikong ospital sa bansa na makiisa sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa pagpapatupad ng no co-payment policy upang mas maraming Pilipino ang makakuha ng dekalidad na serbisyong medikal nang hindi nabibigatan sa gastusin. Inihayag ito ng Pangulo kasunod ng paglagda sa Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng PhilHealth at St. Luke's Medical Center Global City sa Bonifacio Global City, Taguig. Ayon kay PBBM, mahalagang hakbang ang naturang partnership upang mapalawak ang access ng mga kwalipikadong PhilHealth members sa specialized healthcare services, lalo na sa mga nangangailangan ng komplikadong at mamahaling gamutan. Giit ng Pangulo, hindi dapat maging dahilan ang kakulangan sa pera upang ipagpaliban o tuluyang hindi makakuha ng kinakailangan serbisyo pangkalusugan ang isang pasyente. Binigyan din niya na ang pagpunta sa pribadong ospital ay hindi nangangahulugang kayang basta-basta sagutin ng isang pamilya ang buong halaga ng pagpapagamot. Aniya, maraming pasyente ang napipilitang pumunta sa mga institusyon ito dahil sa kanilang specialized expertise, advanced medical equipment, at kakayahan magsagawa ng mas komplikadong procedures. Alisunod sa no co-payment policy, layunin ng PhilHealth na matiyak na ang mga kwalipikadong miyembro ay hindi nasisingilin ng karagdagan halaga para sa mga covered hospital services matapos mailapat ang kaukulan PhilHealth benefit. Sa pamamagitan ng kasunduan, makikiisa ang St. Luke's Global City sa pagpapalakas ng implementasyon ng polisiya, particular para sa mga PhilHealth members na naka-admit sa basic o ward accommodation. Ayon kay PBBM, mahalagang halimbawa ang partnership ng PhilHealth at St. Luke's Global City sa kooperasyon ng pamahalaan at pribadong sektor para maisulong ang universal healthcare. Bukod dito, binanggit ni PBBM ang iba pang programa ng pamahalaan na nakatuon sa pagpapababa ng out-of-pocket expenses ng mga pasyente. Kabilang dito ang Zero Balance Billing program sa mga ospital ng Department of Health o DOH o medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIF program. Patuloy rin aniya ang pagpapalawag ng PhilHealth Yakap ng Kalusugan program na nagbibigay na access sa libreng konsultasyon, laboratory test at cancer screening.
Sa ilalim naman ng Guaranteed and Accessible Medicines for Outpatient Treatment o GAMOT program, layunin ng pamahalaan na makatulong sa mga Pilipino na nangangailangan ng mga gamot para sa outpatient treatment. Itinutulak din ng administrasyon ang pagtatayo ng mas maraming bagong urgent care and ambulatory service o BUCAS centers upang mailapit sa mga komunidad at urgent care, outpatient services at iba pang kinakailangan serbisyong medikal. Para kay PBBM, kailangan maging makatao at people-oriented ang mga reforma sa healthcare, financing upang matiyak na ang bawat Filipino ay may pagkakataon magpagamot kahit kapos sa financial na kakayahan. Matapos ang seremonya ng paglagda, nagtungo ang Pangulo sa mga ward room sa ika-6 na palapag ng St. Luke's Global City upang personal na malaman ang implementasyon ng no co-payment policy para sa mga PhilHealth members na naka-admit sa basic o ward accommodation. Nananawagan si PBBM na palakasin pa ang pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor upang matiyak na walang Filipino ang mapipilitang isakripisyo ang kinakailangan gamutan dahil lamang sa kakulangan ng pera. So yan po ang naganap na MOA signing kahapon ng PhilHealth saka ng St. Luke's. So itong no co-payment policy, ito ay nandun lang sa basic o doon sa ward o kaya charity ward. So, pero kung nasa private room po kayo, for sure, hindi po kayo sakop dito sa agreement ng PhilHealth at ng St. Luke's. At meron pa tayong isa pang balita. Ito ang balita. Ito ang balita sa pangunguna ni Dr. Hilda C. Ong. Ito ang balita. $6.5 million Filipino na naging middle class bibigyan proteksyon ng Marcos administration. Iginiit ni Marcos administration na hindi dapat matapos sa pagbaba ng poverty rate ang laban kontra kahirapan. Sa halip, nais ng pamahalaan na tiyakin hindi muling mahuhulog sa kahirapan ang tinatayang 6.5 million na mga Filipino na nakaahon dito habang mas marami pang pamilya ang mabibigyan ng pagkakataon magkaroon ng disenteng trabaho, mas mataas na kita as mangginhawang pamumuhay. Ayon kay Executive Secretary Raf Recto, malinaw ang utos ni President Ferdinand BBM Marcos Jr. na kailangan protektahan ang middle class at maiwasan bumalik sa kahirapan ang mga pamilyang nakabangon na. Batay sa pinakahuling poverty statistics, bumaba ang poverty incidence sa bansa mula 15.5% noong 2023 tungo sa 9.7% noong 2025. Katumbas ito ng pagbaba ng bilang ng may hirap na Pilipino mula humigit kumulang 17.5 million hanggang 11 million. Mas maaga rin ito nakamit kaysa sa target ng pamahalaan na maibaba sa single-digit level ang poverty incident pagsapit ng 2028 o sa pagtatapos ng termino ni PBBM. Gayunpaman, sinabi ni Recto na hindi dapat ituring na finish line ang record low poverty rate. Ang susunod na hamon, aniya ay ang pagpapanatili ng pag-angat ng mas pamilyang nakaahon na upang hindi sila muling tamaan ng kahirapan. Kaya kapag tumaas ang presyo ng pagkain, kuryente, langis, at iba pang pangunahing pangangailangan, kasabay ng
paglaban sa kahirapan, nais ding palakasin ng administrasyon ang tinatawag na middle class na itinuturing na mahalagang bahagi ng ekonomiya, ngunit maaari ring maging vulnerable kapag tumataas ang inflation, interest rate at gastos sa pagkain, pabahay, edukasyon at kalusugan. Kabilang sa mga hakbang na itinutulak ng pamahalaan ang pagpapabilis sa mga high-impact infrastructure project upang lumikha ng trabaho, pasiglahin ang mga lokal na negosyo, mapababa ang gastos sa transportasyon at logistics, at makahikayat ng karagdagan investments. Layunin nito nga magkaroon ng multiplier effect ang paggastos ng pamahalaan mula sa construction at employment hanggang sa paglawag ng negosyo at kita ng mga komunidad. Isa sa mga panukalang tinatalakay ng administrasyon ay ang pagtaas ng personal income tax exemption sa 350,000 kada taon. Ayon kay E.S. Recto, maaaring ito mag-iwan ng hanggang 17,500 karagdagan disposable income kada taon para sa isang kwalipikadong manggagawa. Itinutulak din ng Malacanang Palace ang mga panukalang magbibigay ng tax relief sa maliliit na negosyo, kabilang ang exemption sa minimum corporate income tax, isang pangkalahatang tax amnesty at pag-aalis ng travel tax. Isa pang malaking problema na nais tugunan ng pamahalaan ay ang mataas na sigil sa kuryente. Itinutulak ang mga pagbabago sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA upang mapigilan ang distribution utilities at electric cooperatives na basta ipasa sa ordinaryong consumer ang ilang system loss charges. Kasabay rin sa agenda ang Sariling Kuryente Act na naglalayong gawing mas simple at mas mura ang pag-install ng household solar panels at battery storage systems. Kung maisa sa katuparan, maaari ito magbigay ng alternatibong paraan sa mga kabahayan upang mabawasan ang kanilang pagdepende sa conventional electricity supply. Hindi rin nawawala sa pangunahing agenda ng pamahalaan ang price stability, particular sa pagkain, fuel, kuryente at iba pang basic commodities. Naging mas critical ito dahil maaari maapektuhan ang Pilipinas ng mga pangdaigdigang krisis, kabilang ang kaguluhan sa Middle East na maaaring magpataas sa presyo ng langis at pagkain at makaapekto sa trade, employment at economic growth. Bukod dito, nananatiling panganib ang mga epekto ng climate change at iba pang weather-related disruption sa production ng pagkain, supply chains at aktibidad ng negosyo. Para sa mga sektor na higit na exposed sa economic shocks, binanggit ni E.S. Recto ang expanded uplift assistance na nakalaan para sa 7.5 billion pamilya at ang bawat bayan makikinabang sa rice program na umaabot sa 8 million na kabuhayan. Ng mga 8 million na kabahayan. Nais ding samantalahin ng administrasyon ang potensyal ng Pilipinas sa artificial intelligence at digital economy upang makalikha ng mas maraming high-value jobs at mapalawag ang sources of income ng mga Filipino. Inaasahan sa samahan ito ng investment sa edukasyon, healthcare at modern infrastructure upang makaroon ng mas produktibong workforce at mas competitive na ekonomiya. Ang estratehiya ng pamahalaan ay hindi lamang bawasan ang bilang ng mahihirap, kundi palakihin ang bilang ng mga pamilyang may matatag na kita at kayang harapin ang biglaan pagtaas ng gastusin. Mahalaga ito dahil ang pag-ahon sa poverty line ay hindi
automatikong nangangahulugan na financial security. Maaaring muling bumagsak sa kahirapang isang pamilya kapag nawalan ng trabaho, nagkaroon ng malaking gastusing medikal, naapektuhan ng kalamidad o biglang tumaas ang presyo ng pagkain at enerhiya. Kaya para sa Marcos administration, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lamang kung ilang milyon ang nakaahon sa kahirapan, kundi kung ilang pamilya ang mananatiling nakatayo, makakaroon ng mas mataas na kita at tuluyang makapasok sa isang mas matatag na middle class status. So ito po ang nais ng ating Pangulong PBBM na yung mga nasa middle class ay manatiling middle class at kakayanin lalo na sa ngayon ang daming mga pagtaas lalo na sa gasolina, sa kuryente. Sa kuryente ngayon at least suportado ng pamahalaan ang bawat bahay ay maglagay po ng mga solar panels para pag sa araw ginagamit natin yung araw, yung instead na sa kuryente ng Meralco. So malaki talaga ang katipiran. Dahil po sa amin mismo, pwede ko talaga masabi na dati-dati nung wala pa kami solar panel, ang bill namin umaabot po ng 9 to 10,000. Pero dati ito ay isang aircon lang kami. Hindi, dalawang aircon umaabot ng 9 to 10,000. That was how many years ago. So ngayon ay 3 aircon na po kami kasi may pamilya na yung isang anak ko. So 3 aircon, 2 ref. Alam mo ba, ang bill namin nasa 400 plus lang. Pero dito tag-ulan, dahil walang masyadong araw, itong nakalipas ng 2-3 linggo, ang bill namin ay nasa 2,000 plus. Pero malayo pa rin sa 10,000. Baka sa tingin ko pa nga, kung sa rate ngayon, baka umabot pa nga ng 12,000. Pero 2,000 plus lang. Pero ngayon din na umuulan, maaraw na, ang bill namin ay nasa, noong una 200 pesos lang eh. Tapos, ilang buwan kami na 400 plus lang. Tapos, hindi rin kaming gumagamit meron kaming standby na LPG. Pero mostly, ang ginagamit namin ay di kuryente na. Yung electric na lahat. Electric kettle. Basta, kasi ang mahal-mahal din ng LPG. So, malaking bagay itong solar panel. Ngayon, pagdating naman sa sasakyan, so, marami na rin nagsishift to EV, electric vehicle. So, hindi mo na problemahin na lalo na katulad sa akin, sa isang linggo, marami po ako pinupuntahan. So, talaga, in a week ko, talagang isang full tank talaga. So, ngayon, kaya pinipilit ang anak ko, Mami, benta mo na yung sasakyan mo, tapos mag-shift to EV na. Lalo na, ang lakad ko naman, purely dito lang naman sa Metro Manila. So, bagay daw sa akin mag-EV, at para makamenos din ako sa weekly expenses ko. Kasi mas malaki po ang ginagastos ko sa diesel and gasoline. Kasi dalawa yun eh. Kapag ka-coding, basta nagpapalit yung dalawang sasakyan ko. So, ang gasoline ko, umaabot din ng, gasoline diesel ko, umaabot din ng more than 10,000. So, sabi ni Mami, yung mga binabayad mo sa tuwing Monday o Tuesday, mag-EB ka na. O kaya, sabi niya, Mami, o kaya naman, mag-installment na lang tayo. O parang parang sa pag-ibig, pabahay, di ba? Instead na nagbabayad ka ng renta, bubili ka na ng, yung 4PH, di ba? Bahay na ang baba ng monthly rent. Meron 3,000, may 2,000 plus pa nga. Depende sa anong klase ng bahay na pili mo. May 3,000, may 4,000, o kaya 5,000. Eh, ngayon, how much na po ba ang
kung kayo po iuupa ng isang bahay, di ba, umaabot ng 5 to 10,000. So ito, habang tapos yung kontrata ninyo, either 1 year, 2 years, o 5 years, and then tataasan na naman kayo ulit. So, forever hindi naman yan magiging bahay mo kasi talaga nagbabayad ka ng renta. Pero kung sa Pag-ibig Fund, kung kumuha ka ng bahay, doon sa mga pagpipilian po ninyo, whether condo o single detached na bahay, yung hulog po ninyo, depende sa ilang taon na in-applyan ninyo. Kung 10 years, 15 years, o 20 years. After that, iyon na yung bahay. And then, walang hindi kayo kakaba-kaba na baka taasan na naman ako ng landlord ng aking upa. So, dito, kung how much ang in-applyan ninyo na amortization, yung monthly na loan na babayaran, housing loan na babayaran nyo, naka-fix na yun hanggang sa patapos. And then, ang isa pa doon, kapag yung miyembro ng Pag-ibig na naghulog ng bahay at biglang nakasakit o na-aksidente, alam mo yung bahay na yun magiging fully paid. Kasi yun nga nangyari doon sa isang kaibigan ko na patay ng ate niya, nagka-cancer. Hindi nila akalain na ganun kabilis na naging critical hanggang sa namatay. So, meron pa siyang 2 years na hindi pa nababayaran. Pagpunta namin sa Pag-ibig, fully paid na siya. So, yun ang isa sa advantage kung kayo ay nag-apply ng housing loan sa Pag-ibig. Pero din akong isa na tulungan din, bata pa siya eh. Nag-apply din siya ng condominium naman sa kanya. 2 years pa lang siya naguhulog doon sa condominium. Eh, bigla din nakasakit. Bata pa eh, namatay. So, yung bahay ng condominium na yun, naging fully paid na. So, yan ang maganda sa panahon na ang gusto ng Marcos administration kumbaga pinapagaang ang yung mga nararanasan natin sa panahon ngayon, 'di ba? And then sa income tax return, 'di ba, tataasan na ang exemption ng na nabanggit ko kanina na kapag 350,000 ma-exempt na sa pagbabayad ng tax at marami pang iba na yan ang ginagawa ng PBM, ni PPBM o ng Marcos administration. At meron pa tayong iba pang balita, may 2 balita pa tayo. At manatili po kayo nakatutog dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Babalik po tayo back to the WBL studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Good morning, B. Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Delivery! Maria Jose! Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Eh, ba't ka nasa loob ng box? Basta para